Sa may paanan ng isang lumang tulay sa mababang bayang nagtatanaw sa ilog, nakatira ang isang sabongerong mahirap na kilala sa pangalang Lando. Sa araw-araw na paglipas, ang mga yabag ng mga taong nagdaraan sa ibabaw ng tulay, ang mga alingaungaw ng makukulit na batang nagtatakbuhan, at ang tunog ng umaagos na tubig sa ilalim nito ang nagsisilbing musika ng kaniyang buhay. Raw, tunay at minsang malungkot na musika na nakasanayan na niya. Hindi siya palaging nakatira rito. Noong siya'y bata pa, pinangarap niyang magkaroon ng magandang bahay sa bukid kung saan malaya niyang mapapalakad ang mga manok panabong na minana niya sa kaniyang ama. Ang kanyang ama, si Mang Romy, ay isang magaling na sabongero. Hindi dahil sa pandaraya, kundi dahil sa tiyaga, pagmamahal sa alagang manok, at paniniwalang ang sabong ay hindi lang laban kundi sining at dangal. Ngunit nang pumanaw ang ama dahil sa matinding sakit, unti-unting gumuho ang buhay ni Lando. Ang manok na paborito ng kaniyang ama ay ninakaw ng mga tusong sabongero sa kabilang bayan. Ang kanilang munting bahay ay naipagpalit sa utang at ang kanyang ina ay napilitang magtrabaho sa ibang lugar malayo kay Lando. Mula noon, siya ay nakipagsapalaran mag-isa. Nasanay si Lando sa buhay na halos kapos sa lahat. Kapos sa pagkain, kapos sa pera, kapos sa pag-asa, ngunit hindi kapos sa pangarap at determinasyon. Sa ilalim ng tulay, mayroon siyang maliit na sulok na pinagtugpi-tugpi niya gamit ang lumang tolda, sira-sirang plywood at mga itinatapong yero. Isang basag na plastic container ang nagsisilbing timba niya. Isang lumang kahon ang pinagpatungan niya ng ilang gamit. Isang luma at puting kamiseta, isang pirasong kumot, at isang maliit na bag na naglalaman ng pinakamahalaga niyang ari-arian. Ang kanyang nanlilimahid, ngunit buhay na manok panabong, si Kidlat. Si Kidlat ay hindi pangkaraniwang manok. Bagamat payat, ang mga mata nito ay matalim at ang tindig ay parang isang sundalong handang lumaban para sa kanyang amo. Sa kabila ng hirap ng buhay, hindi napabayaan ni Lando si Kidlat. Pinapaliguan niya ito sa ilog tuwing umaga. Pinapakain ng mga tira-tirang butil na nakukuha niya mula sa palengke at ginagamitan ng mga halamang gamot para mapanatili ang lakas nito. Isang gabi na may kasamang mabibigat na ulap at malamig na simoy ng hangin, naramdaman ni Lando ang kakaibang lamig na dumadaloy sa hangin. Napatingala siya mula sa ilalim ng tulay at nakita ang madilim na langit na tila ginigit ng isang mabagsik na bagyo. Ang iilan niyang gamit ay nagsimulang liparin ng hangin. "Kidlat, tabi ka dyan, baka masipa kita," sigaw niya habang pilit inaabot ang kumot na tumatakas. Tumindig ang mga balahibo ni Kidlat. Parang nararamdaman nitong may kakaibang mangyayari. Nagtayuan ang mga balahibo nito at humuni ng malamlam. Biglang may umalulong na malakas na hangin mula sa hilaga at ang bilis nito ay parang nagbabadya ng kapahamakan. Sa gitna ng ulan at malalakas na ihip, naramdaman ni Lando ang gumagalaw at umiikot na hangin sa paligid niya. Isang mahinang ugong ang narinig niya na unti-unting lumakas. Parang ipo-ipo, bulong niya, nanginginig. Unti-unti siyang lumabas mula sa ilalim ng tulay upang sumilip. Sa di kalayuan, sa gitna ng ulan at dilim, may umiikot na liwanag na para bang naglalaro sa hangin. Isang liwanag na hindi pangkaraniwan. Hindi ito glow stick o ilaw ng sasakyan. Ang liwanag ay may hugis, umiikot na parang maliit na alon ng hangin, kumikislap at kumukurap. "Diyos ko, ano yon?" tanong ni Lando habang tinatakpan ang muka mula sa talsik ng ulan. Biglang tumigil ang umiikot na liwanag at tila lumutang sa harapan niya. Halos 1 metro ang layo. Nawala ang ingay ng ulan at hangin ng sandaling iyon, na para bang ang mundo ay huminto.
upang bigyan daan ang isang hiwaga. Ang liwanag ay naging malinaw, isang mutya, bilog at kumikislap na parang maliit na buwan. Umiikot-ikot na tila may sariling buhay. Ito'y lumulutang sa ere, naglalabas ng banayad, ngunit nakakasilaw na liwanag na ginto at bughaw. Si Lando ay napatigil. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung siya ay natutulog, bangag sa gutom, o talagang nakakakita ng isa sa mga alamat na madalas kinukwento ng kanyang ama. Mutya raw yan ng ipo-ipo. Kapag pinili ka niyan, magbabago ang buhay mo. Minsang kwento ng kanyang ama noon. Kaya lang, sabi ng ama, ang mutya ay hindi nagkikita ng basta-basta. Dumadating lamang ito sa taong may puso. Taong hindi sumusuko kahit anong hirap. Taong marunong magpahalaga sa dangal at kabutihan kahit gutom, kahit nag-iisa. Ang mutya ay huminto sa mismong harapan ni Lando. Tila may narinig siyang boses, hindi tao, hindi hangin. Parang mga bulong na nanggagaling sa loob ng liwanag. Kakidlat, bulong niya. Si Kidlat ay hindi takot. Nakatindig ito at nakatingala sa mutya. Parang kinikilala ang presensya nito. Ang mutya ay kumislap ng mas maliwanag sa kadahan-dahang lumapit sa dibdib ni Lando. Naramdaman niya ang kakaibang init na dumaloy mula sa liwanag papunta sa puso niya. Mainit, malambing, at isang uri ng init na hindi niya naramdaman kahit kailan mula sa ibang tao. Ito ay hindi nasusunog. Ito ay nagpapagaling, nagbibigay lakas. Parang yakap na matagal niyang hindi naranasan. Pinili mo ako? Bulong ni Lando, nangingilid ang luha. Biglang huminto ang liwanag sa kanyang palad. Dahan-dahan itong naging matatag at ang bilog na mutya ay lumapat sa kanyang kamay. At sa oras ding iyon, huminto ang ulan. Humina ang hangin. Ang ipo-ipo ay nawala. Huminga si Lando ng malalim. Hawak niya ngayon ang mutya ng ipo-ipo. Habang tumitibok ang puso niya, naramdaman niya ang kakaibang lakas at init sa kanyang mga ugat. Parang may pumasok na bagong pag-asa, isang apoy ng tapang, isang lakas na hindi niya alam na meron pala siya. At doon nagsimula ang hindi pangkaraniwang kapalaran ni Lando, ang sabongerong mahirap na walang bahay, na ngayon ay pinili ng hiwagang matagal ng pinag-uusapan lamang sa mga alamat. Kinabukasan, tila ibang tao si Lando pagmulat ng kanyang mga mata. Ang sikat ng araw ay sumisinag sa pagitan ng mga siwang ng tulay, dumadampi sa kanyang mukha na parang paanyaya ng bagong simula. Hindi na ito ang parehong sikat ng araw na ilang taon niyang nararanasan. Malamig, tila walang pag-asa. Ngayon, may liwanag sa kanyang dibdib, literal at metaporikal, dahil hawak niya ang mutya ng ipo-ipo. Iniangat niya ang mutya. Malinis, bilog, kumikislap at may bahagyang pag-ikot sa loob na parang maliliit na alon ng hangin ang naglalaro sa loob nito. Halos hindi niya madalumat kung ito ba ay panaginip kagabi o totoong nangyari. Ngunit heto ang mutya, malinaw, nararamdaman niya sa palad ang banayad nitong init. Kidlat, sabi niya sa kanyang alagang manok, parang magbabago na ang buhay natin. Tumunog si Kidlat ng tirik. Habang nanginginang ang mga mata nito, tila sumasang-ayon. Lumabas si Lando mula sa ilalim ng tulay at tinungo ang palengke. Doon siya lagi nakakalap ng tira-tirang butil o gulay upang may maipakain kay Kidlat at may makain rin siya. Ngunit ngayong umaga, mas nakapansin siya ng mga tao. Hindi dahil sa mutya, kundi dahil sa kakaibang enerhiya na tila bumalot sa kanyang katawan. Habang naglalakad, napansin niyang bawat dampi ng hangin sa kanyang balat ay malinaw, para bang mas sensitibo ang kanyang pandama. Ang tunog ng mga nagsisigawang tinderong nag-aalok ng paninda,
ang ingay ng mga tricycle, ang mga huni ng ibon, lahat ay mas malinaw, mas malalim, mas buhay. Naramdaman niya rin na parang sumusunod sa kanya ang hangin. May mga dahong tila kusang umiikot sa paligid niya. Walang hangin pero gumagalaw. Agad itong itinigil ng mutya sa kanyang palad ng bahagya niya itong itago. Baka isipin nila aswang ako o sinapian, bulong niya. Humakbang siya tungo sa pamilyar na tindera ng bigas, si Aling Nena. "Lando," sabi ni Aling Nena, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "Mukhang may ngiti ka ngayon ha? May magandang nangyari?" Hindi naman po." Pilit niyang nginingitian ng matanda. "May extra akong butil," sabi ni Aling Nena, sabay kuha ng maliit na supot. "Kunin mo na to, para kay kidlat mo." Napangiti si Lando ng totoo. Hindi niya alam kung dahil ba sa mutya o dahil sa kabutihan ng matanda. Pero ang araw na iyon ay mas magaan. Pagbalik niya sa ilalim ng tulay, napansin niya ang ilang kabataang tambay na laging nangungutya sa kanya. Si Tomas, si Dario, at ang pinakamasungit sa kanila, si Rogelio. "Uy, ayan na ang hari ng ilalim ng tulay," sigaw ni Tomas. "May panibagong tira-tira na naman. Baka naman pwedeng padalhan din kami dyan, Lando." Sabat ni Dario na may halong pang-aasar. Ngunit si Rogelio ang lumapit. Ito ang mapang-asar, mayabang, at laging galit sa buhay. Isa rin itong sabonghero, pero kilala sa pandaraya. Dahil sa inggit, madalas nitong iniinsulto ang manok ni Lando. "Aba, aba, aba," sambit ni Rogelio. "May pagkain pala ang payatot na manok mo? Baka gusto mong ipatalo na lang yan sa akin. Kahit 100 bibiliin ko." Bahagyang gigil si Lando, pero inalala niya ang mutya. Parang may bulong ng hangin sa tainga niya. "Huwag kang padalos-dalos. Piliin ang tama." "Hindi ko ibebenta si Kidlat," sagot niya. Ngumisi si Rogelio at biglang sinuntok ang supot ng butil sa kamay ni Lando. Pak! Nahulog ito sa lupa. Nagkalat ang butil sa putikan. "Oops!" "Aksidente," sabi ni Rogelio sabay tawa. Galit na galit si Lando, ngunit bago pa man siya kumilos, may pumuslit na hangin mula sa paligid. Parang may sariling buhay ang hangin. Umiikot ito sa pagitan nila, lumalakas at tumataas. Kumakapit sa alikabok ang maliliit na ihip, bumubuo ng maliit na buhawi sa mismong paanan ni Lando. Tumigil ang lahat, tumahimik ang mga tambay, ang mga mata nila ay lumaki sa takot. Anong?" bulalas ni Rogelio. Bago pa lumaki ang maliit na buhawi, agad ito pinatigil ni Lando. Hinawakan niya ang mutya sa kanyang palad at parang napahupa niya ito agad. Huminto ang hangin, nagbalik ang katahimikan. Tahimik na tumingin si Lando kay Rogelio. "Huwag mo na uulitin yon," sabi niya ng matiin at may kakaibang lakas sa boses. Walang nagawa si Rogelio kundi umatras. Nang sumapit ang hapon, nagsimula si Lando sa kanyang munting pagsasanay. Napansin niyang ang mutya ay hindi basta-basta nagbibigay ng kapangyarihan. Ito ay parang kaibigan, isang gabay, isang puwersa ng kalikasan na kailangang irespeto. Hindi ito laruan. Hindi ito pangpanalo sa sabong lamang. Ito ay nagbibigay ng lakas sa hangin sa paligid, ngunit hindi para sa kasamaan. Hawak ang mutya. Sinubukan niyang kontrolin ang ihip ng hangin. Sa una, hirap siya. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang pakiramdaman ang direksyon ng hangin, ang ritmo nito, ang bilis at lakas. Parang sayaw ng hangin at tao. Si Kidlat ay nakatingin lamang, nagsasanay din sa sarili. Habang nag-eensayo, biglang may tumawag sa kanya mula sa itaas ng tulay. "Lando! Lando!" Lumingon siya pataas. Naroon ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Matangkad, nakasuot ng malinis na polo at halatang may pera. Ang mga mata nito ay malamig,
matte sharp at parang galit. Dahil sa ginawa mong kababalaghan kanina, sabi ng lalaki, malalaman mo ngayon, hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat hawakan ng mahirap. Lumakad ang lalaki palayo, pero bago ito umalis, nagsalita muli. Ako si Alvaro, ang pinakamatinding sabongero sa buong probinsya. Tumingin ito pababa kay Lando na may bahid ng pananakot. At sisiguraduhin kong ang mutya na yan mapupunta sa akin. Dito nagsisimula ang unang tunay na pagsubok ni Lando. Ang pagharap sa isang makapangyarihan, mayamang sabongero na handang gawin ang lahat para makuha ang mutya ng ipo-ipo at durugin ang buhay ng sabongerong mahirap na nakatira sa ilalim ng tulay. Kinagabihan, hindi mapakali si Lando. Ang mga salita ni Alvaro ay paulit-ulit na umiikot sa isip niya. Ang malamig na hangin sa gabi ay parang may dalang babala, parang may mga matang nakamasid sa kanya mula sa dilim. Habang nakaupo sa gilid ng ilog, pinagmamasdan niya ang mutya na nakalapat sa kanyang palad. Tahimik itong kumikislap para bang may sariling paghinga. Napansin niyang humihinahon ito tuwing may mabuting intensyon siya, ngunit kumikirot at umiinit tuwing nararamdaman nitong nag-aalangan o natatakot siya. Mutya, ano bang dapat kong gawin? Bulong niya. Tila may bulong ng hangin na sumasagot, isang mahina. Halos bulong lang na maririnig ng taong bukas ang puso. Huwag kang tumalikod sa itinakdang landas. Kahit mahirap, kahit masakit. Napatigil si Lando. Hindi niya alam kung imahinasyon lamang iyon o talagang may espiritu ng hangin na nagbabantay sa mutya. Subalit alam niya, sa puso niya, tama ang bulong. Hindi siya dapat umatras. Kinabukasan ay may malaking sabong sa kabilang baryo. Isang taunang pista na dinarayo ng sabongero mula sa iba't ibang bayan. Ang premyo ay malaking halaga ng pera, pagkain, at isang panabong na lahing imported. Wala mang sapat na pera si Lando, pinili niyang sumali. Hindi dahil sa ambisyon o kayabangan, kundi dahil ito ang pagkakataon niyang subukin si Kidlat at ang itinakdang kapalaran nila. Habang nag-aasikaso siya sa paglalakad papunta sa sabungan, napansin niyang sinusundan siya ng iilang kalalakihan. Nakasuot sila ng itim, mga matang malamig, walang ngiti, walang galaw na basta-basta. Pakiramdam niya parang mga anino sila. Mga tauhan ni Alvaro, bulong niya. Napasikip ang dibdib niya, ngunit hindi siya nagpakita ng takot. Pinilit niyang walang makita. Pinilit niyang magpatuloy. Pagdating niya sa sabungan, maraming tao ang naroon. Maingay, masigla, maanghang ang amoy ng pulutan, sigawan, tawanan at panggigigil, parang dagat ng emosyon ng lugar. Si Kidlat ay nasa kanyang bisig, nakatingin sa paligid ng alerto. Sa gitna ng sabungan, nakita niya si Alvaro. Nakaupo sa mataas na upuan, hawak ang isang malaking manok panabong na kulay pula at itim, halatang malakas, halatang alaga at mahal. Kasama niya ang isa pang sabongero, si Bruno, ang matagal ng kalabang iniiwasan ni Lando. Si Bruno ay kilala sa pagiging magnanakaw ng manok, mapanghamon at walang awa. Siya ang nanakaw ng isang manok ng kanyang ama noon. Pagtingin ni Bruno kay Lando, ngumiti ito ng mapangasar. Ay! Sinong dumating? Ang hari ng ilalim ng tulay. Sigaw ni Bruno sabay tawa. Maraming nakarinig at sabay-sabay ang tawanan. Napayuko si Lando ngunit hindi nagpatalo sa emosyon. Hayaan mo sila, bulong niya sa sarili. Pero biglang nagsalita si Alvaro at ang boses nito ay mas malakas kaysa sa ingay ng buong sabungan. Ako ang magdedesisyon kung sino ang dapat sumali rito, sabi ni Alvaro. Hindi pwedeng basta-basta sumali ang sino man. Lalo na ang taong walang bahay at hindi kilala. Baka walang ibayad. Napatingin ang lahat kay Lando.
Ngunit bago pa makapagsalita si Lando, may isang matandang lalaki ang tumayo mula sa gilid. Si Mang Pilo, ang pinakamatandang sabungero sa lugar, kilala sa katapatan at pagiging marunong sa larangan. "Alvaro," sabi ng matanda, "hindi mo saklaw ang sabungan. Pista ito. Lahat ay dapat may karapatang sumali kung may panabong." Napatigil si Alvaro at sumingkit ang mga mata. Hindi niya basta-basta masusupalpal ang matanda dahil ito ay iginagalang sa lugar. Napatingin si Mang Pilo kay Lando. "May panabong ka ba, hiho?" Tumango si Lando at binuksan ng bahagya ang kulungan ni Kidlat. Agad namang humanga ang matanda. "Tingnan mo yan. Itong manok ay may katapangan," sabi ni Mang Pilo. Ngunit hindi pa tapos si Alvaro. "Kung gayon," sabi ni Alvaro, "gusto kong makita ang unang laban niya. Kung talagang karapat-dapat." Ngumiti ito ng mapanlinlang at tinuro si Bruno. "Si Bruno ang unang makakaharap mo." Pumutok ang sigawan ng mga tao. Ang iba ay napanganga, ang iba ay nainggit, pero karamihan ay natuwa sa laban na iyon. "Paktay ka na, Lando!" sigaw ng ilan. Halata ang ngiti ni Bruno. Ang manok niya ay isang bantog na panabong. Malaki, makintabang balahibo at tila handang pumatay. Ngunit si Kidlat ay tahimik, matalim ang tingin at nakapagtataka. Parang may kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang katawan. Bago magsimula ang laban, naramdaman ni Lando ang mutya sa bulsa niya. Umiinit ito, parang nagbibigay ng lakas kay Kidlat. Ngumiti si Lando, punong-puno ng determinasyon. "Tara, Kidlat, hindi tayo aatras." Nagsimula ang laban. Dalawang manok ang nagharap sa gitna. Bumagsak ang katahimikan sa sabungan. Lahat ng tao ay nakatingin. Umaalingaw-ngaw ang tibok ng puso ni Lando. "Tirahin mo," sigaw ni Bruno sa manok niya. Agad sumugod ang manok ni Bruno, mabilis at mabangis. Pero nang tumalon ang manok nito, bigla ang pag-ikot ng hangin sa paligid. Isang kapirasong hangin na umiikot sa paligid ni Kidlat. Naging mas mabilis si Kidlat, umilag sa atake at lumipad ng mataas. "Swakt!" Nalilito ang manok ni Bruno. Isang malinis na tira ang ginawa ni Kidlat. Diretso, mabilis at matalim. Pak! Diretso sa leeg ng kalaban. Napatigil ang buong sabungan. Tumigil ang paghinga ng lahat. Isang segundo, 2 segundo, bagsak ang manok ni Bruno. Sigawan, ingay, hiyawan. Nanalo si Kidlat. Natalo si Bruno. Hindi ako makapaniwala. Si Lando ay napatigil. Hindi niya inasahan ng ganito kalinis na panalo. Napatayo si Mang Pilo at tumawa. Magaling, magaling na manok. Ngunit si Alvaro ay nakatitig kay Lando. Hindi ito ngumiti. Hindi ito natuwa. Sa mata nito, may galit, may inggit, at may isang pangako ng paghihiganti. At bago umalis si Alvaro, nagsalita ito ng malalim at mabigat. Hindi pa tapos ito. Lando, ang mutya ay hindi dapat sayo. At kukunin ko yan, kahit anong mangyari. At doon nagsimulang lumalim ang panganib. Hindi lang laban ng mga manok, kundi laban ng kapangyarihan, loob, at kapalaran. Matapos ang tagumpay ni Kidlat laban sa manok ni Bruno, kumalat ang balita sa buong sabungan at paligid ng baryo. Sa bawat sulok, pinag-uusapan si Lando. Ang sabungerong walang bahay, nakatira sa ilalim ng tulay, ngunit tumalo sa manok ng isa sa mga pinakakilalang sabungero. Ang ilan ay humanga, ang iba ay nagulat, at may iilan na kinilabutan. Lalo na't napansin nila ang kakaibang ihip ng hangin na tila sumusuporta kay Kidlat. Nang matapos ang unang laban, mabilis na lumapit kay Lando ang ilang sabungero upang batiin siya. Siya naman ay nagpasalamat at ngumiti. Ngunit sa likod ng sigla at ingay,
naramdaman niya ang isang malamig na presensya. Si Bruno. Galit na galit ang mga mata nito. Hindi ito sanay matalo, lalo na sa isang mahirap na gaya ni Lando. Tumayo ito sa harap ni Lando na para bang isang mabangis na aso na handang manakmal. "Mandaraya ka," sigaw ni Bruno. Napatingin ang mga tao. Anong? "Mandaraya ka," ulit ni Bruno. "Hindi normal ang galaw ng manok mo. Parang may hangin na tumutulak sa kanya. Hindi yun natural." Tumingin ang mga tao kay Lando. Ang ilan ay sumingkit ang mata. Ang iba ay nagtanong-tanong. Totoo ba yon? Naku, baka may sumpa. Baka aswang yan. Pumintig ang dibdib ni Lando. Gusto niyang sumigaw, magpaliwanag. Ngunit naramdaman niyang umiinit ang mutya sa kanyang bulsa. Isang senyales na huwag siyang basta magsalita. Kailangan niyang maging maingat. "At ano naman ang ebidensya mo?" tanong bigla ni Mang Pilo. Lumapit at pumagit na. "May nakita ka ba? O chismis lang ang daladala mo?" Namilog ang mga mata ni Bruno, hindi makasagot. Kapag siya ang sumigaw ng walang basehan, siya ang mapapahamak sa mata ng mga tao. "Kahit na," sigaw pa rin niya. "Hindi ko mapapalampas to. Lando, babawi ako." Umiskor ito at umalis, maingit-ngit sa mata. Lingid sa kaalaman ng karamihan, ang tunay na nagmamasid sa malayo ay si Alvaro. Hindi siya tumigil sa panonood kay Lando mula sa likod ng mga tao. Ang tingin niya ay hindi pangkaraniwan, parang may hinuhusgahan, parang may pinaplano. Kilala si Alvaro hindi lamang bilang mayaman at magaling na sabungero, kundi bilang taong konektado sa mga mangkukulam at mambabarang sa kabilang bayan. Ito ang dahilan kung bakit lumakas ang pangalan nito. Hindi dahil sa talento, kundi sa takot at panghihikayat ng dilim. Pagbalik ni Lando sa ilalim ng tulay, napagod siya ng todo. Ngunit sa kanyang dibdib, may tuwa, may paggalak. Pinakain niya si Kidlat at pinunasan ito ng basang tela. "Ang galing mo, Kidlat," sabi niya ng mahinahon. "Hindi ka mahihiya kahit kanino." Tumugon si Kidlat ng tirik na parang natutuwa sa papuri. Habang kumakain si Lando ng kaunting kanin at tuyo, naramdaman niyang may kakaibang lamig na dumadaloy. Parang may hangin na umiikot-ikot sa paligid niya kahit walang hangin sa gabi. Dahan-dahan niyang inilabas ang mutya. Kumikislap ito, nangingibabaw sa dilim ng ilalim ng tulay. "Anong ibig sabihin nito?" tanong niya. Tila may boses ng hangin na bumubulong. Ang lakas ng mutya ay hindi lamang ibinibigay. Ito ay sinusubok. Namilog ang mata ni Lando. "Sinusubok? Ako?" "Oo. Ang sino mang may mutya ay kailangang maging matapang, matuwid at marangal. Dahil kapangyarihan ng hangin ay hindi para sa mga sakim. Ito ay para sa mga nagtatanggol, hindi nananagasa." Biglang tumigil ang hangin. Napahawak si Lando sa mutya. Sa puso niya, may takot, may kaba, ngunit may lakas din na hindi niya may paliwanag. Ang mutya ay hindi lamang kayamanan. Isa itong responsibilidad. Sumapit ang hating gabi. Habang natutulog si Lando, nagising siya sa kakaibang tunog. Isang kaluskos. Isang mahinang yabag. Parang may gumagalaw sa tabi niya. Sinipat niya ang madilim na paligid. Sino yan?" bulong niya. Lumabas ang isang anino mula sa likod ng haligi ng tulay. Isang lalaki, matahimik, matangkad, at hindi mo maaninag ang mukha dahil natatakpan ng sombrero. "Lando," bulong nito. "Hindi ligtas ang mutya sa kamay mo. Hinahanap nila ito." "Kayo po? Sino kayo?" "Tao na may alam sa mutya," sagot nito. Humakbang ito palapit at sa bawat hakbang ay parang may mabigat na presensya. Ngunit hindi masama, parang nag-aalala.
Ang mutya ng ipo-ipo ay matagal nang hinahanap ni Alvaro, sabi nito. Dahil alam niyang ang sino mang may hawak nito ay magiging pinakamalakas na sabungero o pinakamakapangyarihan na tao sa bayan. Kaya't ngayon, gagamit siya ng lahat ng paraan, pati ang mga madidilim na kaalyado niya upang makuha ito mula sa iyo. Nanlamig si Lando. Bakit po ako? Bakit ako ang pinili ng mutya? Tumitig ang lalaki sa kanya. Malalim, mabigat, ngunit may pag-asa. Dahil ikaw lang ang may pusong hindi tumatakbo sa hirap. Kahit gutom, kahit wala, kahit iniinsulto at inaapi. Ang mutya ay nagbibigay ng kapangyarihan sa taong may tunay na puso at may tunay na dangal. At bago ito tuluyang nawala, nagsalita pa ito ng huling babala. Mag-ingat ka, Lando, dahil ang dilim ay paparating. At hindi man lang sabong ang laban mo, kundi ang buhay mo. Naglaho ang lalaki sa dilim, parang hangin na dumaan. Naiwan si Lando, hawak ang mutya, at hawak ang bigat ng kapalarang hindi niya inaakala. Sa gabing iyon, nagpasya siya. Lalaban siya, hindi lamang para kay Kidlat, hindi lamang para sa sabong, kundi para sa buhay niya at para sa dangal na minana niya sa kanyang ama. Kinabukasan, maaga pang nagising si Lando. Hindi dahil sa sikat ng araw o ingay ng mga dumaraang sasakyan sa ibabaw ng tulay, kundi dahil sa bigat ng mga sinabi ng lalaking nagpakita sa kanya kagabi. Hindi niya alam kung sino iyon, tao ba, engkanto o espiritu ng hangin, ngunit malinaw ang babala nito, paparating ang dilim. Habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, nakamasid sa mahinang agos ng tubig, napansin niyang may kakaibang katahimikan sa paligid, kahit ang mga ibon ay tila ayaw kumanta. Si Kidlat ay makailang beses na kumaluskos at tila may nararamdamang hindi maganda. Kinuha ni Lando mula sa bulsa ang mutya at iniangat ito. Banayad pa rin ang liwanag, ngunit may mga bahid ng kulay abong ulap sa loob nito. Parang iniipon na ang lakas para sa nalalapit na pagsubok. Mutya, kung ano man ang paparating, sana kayanin ko, bulong niya. Tila may sagot ang hangin ngunit mahina, malungkot. Nang bandang hapon, nagtungo si Lando sa palengke upang maghanap ng kaunting pagkain. Pero hindi gaya ng dati. May kakaibang titig ang mga tao sa kanya. Hindi lang basta pangungutya, kundi pagtataka, takot, inggit at pag-aalinlangan. Narinig ko daw kagabi, may ipo-ipo na umikot malapit sa ilog, bulong ng isa. Baka kapangyarihan yan ni Lando. Nakikita ko siyang may kumikislap na bilog na bato, sabi ng isa pa. Delikado yan, baka may sumpa. Napahinto si Lando. Gusto niyang magsalita, gusto niyang ipaliwanag na wala siyang balak manakit, ngunit mas minabuti niyang manahimik. Alam niyang minsan, sa harap ng takot at tsismis, walang makikinig sa katotohanan. Habang naghahakot siya ng kaunting tira-tirang gulay, ay biglang lumapit si Aling Nena. Lando, mahinahon nitong sabi. Ingat ka ha. Hindi ko alam ang buong kwento pero nakikita ko na mabuti kang bata. Huwag kang magpapalin lang sa mga may masamang intensyon. Ngumiti si Lando kahit may kirot sa dibdib. Salamat po, Aling Nena. Pagbalik niya sa ilalim ng tulay, isang masamang sorpresa ang naghihintay. Nasira ang kanyang maliit na tirahan. Nakalat ang mga gamit, ang tolda ay wasak. Ang mga kahon ay nagkagutay-gutay. Ang kulungan ni Kidlat ay nakabaligtad. Kidlat! Nasaan ka? Agad siyang tumakbo't hinanap ang kanyang mahal na alaga. Ilang sandali pa, narinig niya ang mahinang huni ng manok. Tirik! Tirik! Nakita niya si Kidlat, nakahandusay sa gilid ng bato, mabalahibong basa, nanginginig. Mabilis niya itong pinulot at niyakap. Sino ang gumawa nito sa'yo? Sa likod ng tulay, may marinig siyang mahinang tawa.
malamig, mababa. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, babawi ako? Si Bruno. Kasama niya ang dalawang lalaking may hawak na mga patpat, halatang galing sa paninira. Wala kang karapatan na manggapang sa sabungan, sigaw ni Bruno. Kung akala mong kaya mong lumaban sa akin, nagkakamali ka. Ngayon, sisimulan kong sirain ang lahat ng meron ka. Umangat ang dugo sa mukha ni Lando. Naramdaman niya ang pag-init ng mutya sa kanyang bulsa, parang nag-aalab. Pero hindi siya agad kumilos. Hinawakan niya si Kidlat ng mahigpit upang tiyakin na hindi ito masasaktan pa. Umalis na kayo, mainahong sabi ni Lando. Nanginginig ang boses sa galit. Hindi niyo kailangan gawin to. Aba, tawa ni Bruno. Pinoprotektahan ng manok? Pwe. Bago pa matapos ang pang-aasar, biglang umihip ng malakas ang hangin. Shh! Parang lumipad ang mga dahon, buhangin at alikabok kasabay ng pag-ikot ng hangin na nagmula sa paligid ni Lando. Ang mga mata nito ay nanlilisik. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa puwersang humihingi ng hustisya. Ang mutya ay kumikislap sa loob ng bulsa niya, nag-aapoy ang liwanag. Hindi niya sinasadya ngunit bumuo ang hangin ng isang maliit na buhawi sa pagitan nila. Ito ay naglikha ng presyon at lakas na nagpaatras kay Bruno at sa dalawang tauhan nito. Anong? Paano niya nagawa yon? Hindi yon natural. Natakot ang mga tauhan ni Bruno at tumakbo. Si Bruno naman ay nagpumiglas, bumagsak at tumakbo rin palayo. Hindi pa tapos to, Lando, sigaw ni Bruno sabay takbo. Nang mawala sila, unti-unti ring humupa ang hangin. Si Lando ay nanatili sa lugar, nakaluhod, hawak si Kidlat. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ginusto yon, bulong niya. Hindi ko dapat ginagamit ang mutya para sa galit. Tila sumagot ang mutya sa palad niya. Hindi ito kumikirot, ngunit malumanay ang pag-init nito. Parang inaalo siya. Parang nagsasabing tama lamang ang pagtatanggol. Niyakap niya si Kidlat. Hindi kita pababayaan, Kidlat. Hindi tayo susuko. Habang inaayos niya ang kanyang tirahan, biglang may dumating na isang figura. Si Mang Pilo may dalang maliit na sako. Nabalitaan ko ang nangyari, sabi nito. Nanlaki ang mata ni Lando. Paano ninyo po nalaman? Walang lihim sa hangin, tugon ni Mang Pilo. Tila may alam na higit pa sa dapat. Lando anak, delikado ka na ngayon. Delikado pati ang mutya. Si Alvaro, hindi lang basta sabongero. Isa siyang taong marunong gumamit ng dilim. At kapag nalaman niyang nagawa mo ang ginawa mo kanina, mas lalo kanyang gustong tapusin. Nagpahinga si Lando sa isang upo, hindi makapaniwala sa bigat ng sitwasyon. Ano po ang dapat kong gawin? Tumayo si Mang Pilo at tumingin sa kanya ng seryoso. Paghandaan mo ang malaking laban, hindi lang sa sabungan, kundi laban sa sarili, laban sa takot, at laban sa kasamaan. Dahil ang mutya, anak, ay hindi basta-basta para sa mahina. Tinapik niya ang balikat ni Lando. At higit sa lahat, tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi galing sa hangin, kundi sa puso. Sa gabing iyon, hindi nakatulog si Lando. Habang yakap si Kidlat, narinig niya ang malakas na ihip ng hangin sa paligid. Hindi takot, hindi galit, kundi panawagan. Isang babala. Darating ang tunay na bagyo. At hindi lang ulan ang dala nito, kundi kapalaran. Sumapit ang araw na tila nagbabadya ng sakuna. Mula umaga hanggang hapon ay hindi tumigil ang makapal na ulap sa kalangitan. Kahit ang mga hayop sa palengke ay tila balisa. Ang mga aso ay tahol ng tahol, ang mga ibon ay biglang nagliparan palayo, at ang hangin ay may dalang panginginig na hindi may paliwanag. Sa ilalim ng tulay, si Lando ay nag-aayos ng mga nasirang gamit. Pinilit niyang buuin muli ang kanyang munting tahanan,
Kahit kaunti lang, kahit pansamantala. Si Kidlat naman ay naglalaro sa tabi, humuhuni, pero may bakas pa rin ng panghihina matapos ang pang-aabuso ni Bruno. Habang nagtatali si Lando ng sira-sirang tolda, bigla niyang naramdaman ang malakas na pagsipol ng hangin. Hindi ito basta-bastang hangin. May laman, may banta, may galit. Umalingaw-ngaw ang tinig ng mutya sa bulsa niya, umiinit ng mabilis. Kumilos ka, Lando. Napapitlag siya. Muli niyang inangat ang mutya. Ito ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Sa loob ng bilog ay may gumagalaw na parang maliit na unos, umiikot, nagbabanta. Bakit ngayon? Bulong niya. Ano ang paparating? Nang malalim na ang gabi, biglaang bumuhos ang malakas na ulan. Hindi basta ulan, tila bumubugso ng galit ang langit. Ang bawat patak ay parang hampas, malakas at mabigat. Kumidlat, kumulog at nagsimula ang ihip ng hangin na parang umiikot mula sa iba't ibang direksyon. Si Lando ay sumiksik sa gilid, yakap si Kidlat. Relax ka lang, Kidlat, bulong niya. Hindi kita pababayaan. Pero ang hangin sa paligid ay may kakaibang tunog. Parang may humahampas na paa. Hindi hayop. Hindi tao. Parang pinaghalong sigaw at ungol. Bush! Isang malaking anino ang lumitaw sa likod ng ilaw ng Kidlat. Matangkad, mapayat, mahaba ang braso, at ang mata, pulang-pula. Napasigaw si Lando. Diyos ko, mananagasa. Ang mananagasa ay isang uri ng nilalang na ayon sa mga kwento ng matatanda ay alagad ng barang. Mahaba ang mga kuko, mabilis kumilos, at kayang lumipad sa hangin kapag may bagyo. Ayon sa alamat, madalas silang lumalabas kapag may masamang pakay ang isang mangkukulam o kapag may nilalang na may kapangyarihan silang gustong kunin. Parang kinumpirma ng hangin ang iniisip ni Lando. Tila may boses ng mutya. Hindi basta mananagasa. Utusan ng dilim, pinadala ni Alvaro. Nabigla si Lando. Si Alvaro? Nangilid ang luha sa gilid ng mata niya sa galit at takot. Ang mananagasa ay lumapit sa mismong ilalim ng tulay. Madilaw ang ngipin, nanginginig ang mga balahibo at tila gustong lumundag kay Lando. Humuni ito ng matinding babala, parang pinaghalong huni ng paniki at hiyaw ng tao. Raok! Si Kidlat ay tumalon sa harap ni Lando at sumalubong sa nilalang kahit nanghihina pa. Kidlat! Huwag! Sigaw ni Lando. Pero huli na, sumugod ang mananagasa. Sa mismong sandaling iyon, parang nagising ang mutya sa lakas. Sumiklab ang maliwanag na bughaw at gintong liwanag at naglabas ng isang puwersang umiikot na hangin sa buong paligid ni Lando. Bigla ang pumutok ang buhawi sa mismong ilalim ng tulay. Tila sumabog ang hangin, inangat ang mananagasa palayo. Iniikot ito sa ere. Hindi malakas upang patayin, ngunit sapat upang ilayo ito mula kay Lando at Kidlat. Galit na galit nilalang, ngunit hindi ito makalapit dahil bawat hakbang nito ay tinatapon ng hangin. Nanginginig si Lando habang hawak ang mutya. Pakiusap, itigil mo to. Ngunit ang mutya ay hindi huminto. Parang nasa sarili itong mundo. Nilalabanan ang madilim na enerhiya ng mananagasa. Parang ang dalawang kapangyarihan ay nagtatagisan, ang uno at ang dilim, ang hangin at ang anino. Sa sandaling iyon, narinig ni Lando ang boses ng aninong lalaki mula sa gabing dumating sa kanya, mahina ngunit malinaw. Lando, tandaan mo, ang hangin ay hindi pumapatay pero nagtataboy. Kontrolin mo, huwag hayaang lamunin ka ng galit. Sa panginginig ng tuhod, pumikit si Lando. Sinapo niya ang mutya ng dalawang kamay. Huminga siya ng malalim. Hinayaan niya ang takot,
pero hindi ang galit. Hinayaan niyang pumasok ang tapang at ang kabutihan. Mutya, sapat na, bulong niya. At sa sandaling iyon, humupa ang buhawi. Dahan-dahan, parang pinatay ang apoy. Bumalik sa normal ang hangin. Ngunit ang mananagasa ay hindi pa tapos. Akma itong tatalon muli. Maaabot na sana si Lando kung hindi lang tumalon si Kidlat at nagsumikap na hadlangan ito. Trick! Kidlat! Tinamaan si Kidlat sa gilid ng katawan. Tumilapon ito at bumagsak sa putik. Sumigaw si Lando. Kidlat! Napatigil ang mananagasa. Tila nagulat na may lumalabang manok. Pero pagkatapos ay ngumisi ito, lumipad pa atras at pumaimbulog sa dilim. Naubos ang enerhiya ng mutya. Umalis ang nilalang. Si Lando ay dali-daling lumapit kay Kidlat, nanginginig ang kamay. Kidlat, huwag mo akong iiwan. Hindi ngayon. Naramdaman niya ang mutya sa kanyang palad na muling umiinit. Hindi para sa laban, kundi para sa pagpapagaling. Ipinalapat niya ito sa katawan ni Kidlat. Unti-unting lumitaw ang banayad na hangin sa paligid ng manok. Malambot, malinis at payapa. Tila nanunumbalik ang lakas nito. Pinilit nitong tumayo. Titirik. Mahina, ngunit lumalakas. Niyakap ni Lando ang kanyang alaga habang tumutulo ang ulan sa kanyang mukha na parang luha. Kidlat, salamat. Salamat at niligtas mo ako. Ang mutya ay kumikislap ng bahagya, parang sinasabing, hindi kayo nag-iisa. Ngunit sa malayo, mula sa madilim na bahagi ng tulay, may dalawang matang pula na nakamasid. At isang tinig na bumubulong sa dilim. Hindi pa tapos, Lando. Hindi pa tapos. Dash, Alvaro. Kinabukasan matapos ang nakakapangilabot na pag-atake ng mananagasa, tila bangkay na naglalakad si Lando. Halos hindi siya nakaidlip. Ang ulan ay humupa, pero ang hangin ay nananatiling malamig, para bang may naiwan itong babala. Si Kidlat ay nagpapahinga pa rin, bahagyang nangihina ngunit nakabangon na, salamat sa mutya. Ang kanyang maliit na tirahan sa ilalim ng tulay ay muli niyang inayos, ngunit hindi mawala sa isip niya ang nangyari. Ang dilim, ang banta, ang mga mata ng mananagasa at ang boses ni Alvaro na narinig niya sa dilim. Habang pinapakain niya si Kidlat ng ilang butil, naririnig niya ang paulit-ulit na bulong ng hangin. Minsan malumanay, minsan parang nag-aalala. Mag-ingat ka, mag-ingat ka. Napahinto siya. Tama na, alam ko, pero anong gagawin ko? Bulong niya sa sarili. Biglang may yabag na papalapit. Mabilis niyang tinakpan ang mutya sa bulsa at kinuha si Kidlat sa bisig. Ngunit hindi iyon si Bruno. Hindi tauhan ni Alvaro, si Mang Pilo iyon. Nakangiti ang matanda, dala-dala ang maliit na supot at isang supot ng gamot. Lando, tawag niya, kamusta ang alaga mo? Lumapit si Lando na may halong pag-asa at takot. Medyo mahina pa Mang Pilo pero lumalakas na. Pinagmasdan ni Mang Pilo si Kidlat. Tinapik-tapik ang ulo nito at ngumiti. Malakas ang loob ng manok mo. Hindi lahat ng manok kayang humarap sa nilalang na kagaya ng mananagasa. Nanlaki ang mata ni Lando. Alam ninyo po, ang mananagasa? Tumango ang matanda. Oo. At alam ko rin kung bakit sila umaatake. Napatigil si Lando. Nilunok niya ang kaba. Dahil sa mutya? Umupo si Mang Pilo sa isang malaking bato at tumango muli. May kapangyarihang gustong kunin si Alvaro. Hindi niya ito kayang makuha ng mag-isa, kaya gumagamit siya ng madilim na lakas. Mga utusan, mga kulam, mga nilalang na nabubuhay sa takot. Huminga ng malalim si Lando. Ano po ang alam ninyo tungkol sa mutya? Bakit ako pinili nito? Ngumiti si Mang Pilo. Hindi basta ngiti, kundi ngiti ng taong may malalim na karanasan.
Matagal na akong bantay sa mutya ng ipo-ipo, sabi niya. Ang mutya ay hindi basta bato. Isa itong bahagi ng espiritu ng hangin, isang kapangyarihan na pumipili ng taong may puso, hindi taong may kayamanan. Naguguluhan pa rin si Lando. Pero, bakit ako? Wala naman akong ipinagmamalaki. Mahirap lang ako, walang bahay. Tumayo si Mang Pilo at tinapik ang balikat niya. At ikaw ang taong hindi sumusuko. Kahit gutom, hindi ka nanakaw. Kahit inaapi, hindi ka lumalaban sa masama. Kahit hirap, hindi ka tumalikod. Iyon ang puso na hinahanap ng mutya. Napayuko si Lando na puno ng emosyon ng dibdib. Pero paano ko po mapoprotektahan ng mutya kung ganito? Mahina po ako. Isa lang akong sabongero. Umiling si Mang Pilo. Hindi ka mahina. Kailangan mo lang matutunan kung paano gamitin ang lakas na ibinabahagi sa iyo ng mutya. Ang kapangyarihan ng hangin ay hindi basta lumalabas. Kailangan ng tamang isip, galaw at puso. Nagbigay ng sako si Mang Pilo. Narito ang mga halamang gamot para kay Kidlat. At bukas, magsasanay tayo. Hindi lang sa sabong, kundi sa paghawak ng hangin. Napalunok si Lando. Hindi niya alam kung matatakot o ma-excite. Pero alam niyang kailangan niyang tanggapin ang hamon. Kinagabihan, habang ang buwan ay nakasilip lamang sa pagitan ng makapal na ulap, nagsimula ang pagsasanay. Dinala siya ni Mang Pilo sa isang liblib na bahagi ng ilog na malayo sa mga tao. Doon malakas ang ihip ng hangin, parang umiikot-ikot. Lando, sabi ni Mang Pilo, ang hangin ay parang buhay. Kapag takot ka, lalakas ang bagyo. Kapag galit ka, magiging mapanira. Pero kapag payapa ang puso mo, gagabay ang hangin iyon. Tinuro ni Mang Pilo ang mutya. Kunin mo. Hinawakan ni Lando ang mutya. Ngayon tumayo ka. Huminga ng malalim. Huwag mong pilitin ang hangin. Hayaan mo itong sumunod sa iyo. Pumikit si Lando at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa muka. Naramdaman niya ang kabog ng puso. Sa unang pagsubok, walang nangyari. Pilit ka, sabi ni Mang Pilo. Hindi puwersa ang hinahanap ng hangin, kundi damdamin. Sumubok siya muli. 5 minuto, 10 minuto, wala pa rin. Napaupo siya, pagod at halos sumuko. Pero nang maalala niya ang ama, ang mga pangarap at ang hirap na pinagdaanan niya, may biglaang liwanag sa loob ng mutya. Umikot ang hangin sa paligid niya, banayad pero malinaw. Nang dumilat siya, umiikot ang buhangin at dahon na parang sumusunod sa kamay niya. Nagulat si Mang Pilo ngunit ngumiti. Ayan, yan ang tamang paghawak. Ngunit bago pa man masimula ng mas malalim na pagsasanay, biglang may malakas na putok na narinig mula sa malayo. Nayanig ang lupa. Napatayo si Lando. Anong? Sumilip si Mang Pilo sa direksyon ng baryo. Lando, dumating na sila. Kinabahan si Lando. Sila! Tumango ang matanda, nakakunot ang noo. Mga tauhan ng dilim, mga tauhan ni Alvaro. Nagnginggit-ngit ang hangin sa paligid. Ang mutya ay kumikislap ng parang nagbabala ng panganib. Tara, kailangan na nating bumalik, sabi ni Mang Pilo, at ihanda ang sarili dahil ang pinakamalaking laban ay magsisimula na. Habang naglalakad sila pauwi, kasabay ang humahampas na hangin, naririnig ni Lando sa loob ng mutya ang paulit-ulit na bulong. Lando, huwag kang susuko. Ang hangin ay nasa panig mo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya, hindi na siya ang mahirap na sabongerong walang tahanan. Siya ay taong may misyon. At may kapangyarihang kailangan niyang gamitin para sa tama. Bago makarating sina Lando at Mang Pilo sa ilalim ng tulay, ramdam na nila ang bigat ng hangin sa paligid. Ang malakas na putok na narinig nila kanina ay hindi basta aksidente. Habang papalapit sila,
Unti-unting lumilinaw ang larawan ng kaguluhan. Mga tao ang nagtakbuhan. May mga sigaw at may mga bakas ng pagsira sa paligid ng baryo. Diyos ko! Bulong ni Lando habang tinatakpan ang bibig. Ang mga tindahan sa gilid ay may wasak na bubong. Ang ilang bahay kubo ay natumba at ang lupa ay may bakas ng mga paang hindi pangkaraniwan. Mahahaba, matatalas, halatang hindi tao. Ang ilan ay may mukhang mga bakas na parang hinatak ng hangin at ibinagsak. Si Mang Pilo ay ngumigiti ngunit halatang nag-aalala. Lando, hindi sila ordinaryong tao. Hindi sila basta mga tauhan ni Alvaro. May mga alagad siyang nilalang ng dilim. Kinukulam upang maging mas malakas at mas nakakatakot. Humigpit ang hawak ni Lando sa mutya. Tumitibok ang init nito na parang nag-aapoy sa loob ng kanyang palad. Ano pong dapat kong gawin? Paano ko sila lalabanan? Hindi mo sila kailangang labanan ng mag-isa, sagot ni Mang Pilo. May mga taong kakampi mo, pero kailangan mong gamitin ng tama ang mutya. Nang makarating sila sa ilalim ng tulay, nakita nilang nagkalat ang mga bato at pinagpira-pirasong kahoy. Ang isang bahagi ng tirahan ni Lando ay muling wasak. Natanong niya agad, "Kidlat? Kidlat?" Tumakbo siya sa gilid, hinanap ang kanyang mahal na manok. Pagdating niya sa tabi ng maliliit na damo, nakita niya si Kidlat na nakasilong, nanginginig ngunit buhay. Agad niya itong niyakap. Salamat at hindi ka nila kinuha. Bulong niya, nangingilid ang luha. Si Mang Pilo ay lumapit sa kanya at sinilip si Kidlat. Matapang talaga ang alaga mo. Pero Lando, kailangan mo siyang bantayan ng husto. Sa susunod, hindi na mananagasa lang ang darating. Napalunok si Lando. Sino po? Si Alvaro mismo at ang kanyang pinakamalakas na alagad, sagot ni Mang Pilo. Ang tinatawag nilang anino ng barang. Isang nilalang na may kapangyarihang maglaho sa dilim at sumalakay ng hindi nakikita. Napangatog ang tuhod ni Lando. Anino? Umiling si Mang Pilo. Kapag dumating siya, hindi sapat ang lakas mo ngayon. Kailangan mo pang maghanda. May paraan para mas tumatag ang mutya at ang paggamit mo nito. Tanggalin ang takot. Ituon ang isip. Irespeto ang hangin. Iyon ang paulit-ulit na tinuro ni Mang Pilo habang nagpapatuloy ang kanilang pagsasanay sa gabi. Dinala siya nito sa mas mataas na bahagi ng ilog kung saan malakas ang agos ng hangin. Dito ka tumayo, sabi ni Mang Pilo. Tumayo si Lando sa gitna ng malawak na batuhan. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Ang tubig ng ilog ay umaagos ng malakas. Ngayon, Lando, pakiramdaman mo ang hangin. Hindi mo ito puwersa. Hindi ito aso. Hindi ito alipin. Ito ay kaibigan. Pumikit si Lando at sinunod ang utos. Sa una, wala siyang maramdaman kundi ang lamig ng gabi. Pero habang tumatagal, naramdaman niya ang mababang ugong sa paligid. Ang tunog ng hangin na bumibilog, naglalakbay mula sa itaas hanggang sa paligid ng kanyang katawan. Parang nagsasayaw ito. Ngayon, ilagay mo ang palad mo sa harap, utos ni Mang Pilo. Inangat niya ang palad. Mang Pilo, kakaiba ang nararamdaman ko. Mabuti. Ngayon, magtiwala ka sa sarili mo. Magtiwala ka sa hangin. Hinawakan niya ang mutya sa kabilang kamay. Kumislap ito at dahan-dahang lumabas ang banayad na alon ng enerhiya. Isang maliit na buhawi ang nabuo sa harap ni Lando. Ngunit hindi ito galit. Hindi gaya noong nasaktan siya. Ito ay banayad. Parang umiikot na sayaw ng liwanag at hangin. Parang bumabalot sa katawan niya ang puwersa. Hindi ito mabigat. Hindi nakakatakot. Si Mang Pilo ay tumango. Ayan. Yan ang tamang kapangyarihan. Yan ang kapangyarihan ng isang taong may malinis na puso.
ngunit hindi sila handa sa sumunod. Isang malakas na dagundong ang galing sa direksyon ng sabungan. Nang lumingon sila, nagliliyab ang langit sa pulang liwanag. Parang may apoy na sumabog sa gitna ng baryo. Diyos ko! Bulong ni Mang Pilo. Nagsimula na. Agad tumayo si Lando. Mga tao, nandoon ang sabungan. Maraming tao roon. Lando, sigaw ni Mang Pilo. Huwag kang lumapit. Delikado. May mga mangkukulam. Hindi nakinig si Lando. Hawak ang mutya. Tumakbo siya pababa ng ilog, mabilis, parang may hangin sa mga paa. Si Kidlat ay nakasunod, kahit may sakit pa. Nandoon ang buhay at dangal ng mga tao. Kailangan kong iligtas sila. Sumigaw si Mang Pilo. Lando, huwag mong kalimutan. Ang dilim ay hindi natatalo sa galit. Dapat. Pero wala na si Lando. Tumakbo na siya patungo sa sabungan. Sa malayo, mula sa sulok ng kadiliman, isang pulang matang nakangisi ang nakatingin sa kanya. Si Alvaro. At ang anino ng barang ay naglalakad lumalapit, duguan ng kamay, naghihintay sa pagdating ng sabungherong mahirap na may hawak ng mutya ng ipo-ipo. Habang papalapit si Lando sa sabungan, mas lalong bumibigat ang hangin. Parang may mabigat na kamay ng dilim na humahabol sa bawat hakbang niya. Ang ilaw sa paligid ay kumukurap at ang mga poste ay humuhuni sa lakas ng hangin, parang mga bulong ng babala. Pagdating niya sa kanto patungo sa sabungan, biglang umigting ang liwanag ng mutya sa kanyang palad. Hindi pa niya lubos na nahahawakan ang mutya nang maramdaman niya ang matinding enerhiya na bumabalot sa dibdib niya. Isang bugso ng hangin ang nagpalipad kay Lando pataas ng halos isang talampakan. Hindi siya natumba, kundi parang napadpad pataas ng puwersa. Nagulat siya. Ang mutya ay hindi nagbibigay ng lakas laban kay Lando. Ito ay gumagabay sa kanya upang makalayo sa trapong inilagay ng dilim. Nang dumilat siya, kitang-kita niya ang sabungan na dati puno ng ingay at saya ay ngayon ay mistulang lugar ng kasamaan. Ang paligid ay nagkalat ang mga basag na bote, nagsisigawang tao, at may ilang kawawang sabungero na nakahandusay. Ang ilan ay nanghihina, ang iba ay takot na parang may nakita silang halimaw. Isang malaki at maliwanag na pulang apoy ang nagliliyab mula sa gitna ng sabungan. Sumasalubong ang usok. May mga tao na nagtatakbuhan. May mga nagkukubli sa sulok. Hawak ang mga anak, ang mga alaga, at ang mga panalo nila sa sabong na hindi na nila naiisip pang iligtas. Diyos ko, bulong ni Lando, anong ginawa nila? At sa gitna ng apoy, nakatayo ang isang anino. Mahaba, payat, halos walang muka. Ang katawan nito ay parang usok na nag-aanyong tao. Ang mga mata nito ay pula na parang sinusunog ng kasamaan. Ang mahahabang kuko ay kumikislap sa liwanag ng apoy. Ang anino ng barang. Sa tabi nito, nakatayo si Alvaro, maringal, mabangis at nakangisi. Hawak niya ang isang baston na may parang pulang mutya sa dulo. Parang nagliliyab ang dulo nito at ang bawat galaw niya ay may kapangyarihan ng isang mangkukulam na sanay sa dilim. Ginawa ni Alvaro ang isang dakilang tanaw ng pagiging demonyo ng baryo. Pinag-isa niya ang kapangyarihan niya at ng nilalang na ito para takutin at patayin ang lahat ng kakumpetensya sa sabong. Nang makita si Lando, umangat ang kilay ni Alvaro at ngumisi. Aba, dumating ka rin. Napigil ang hininga ni Lando, pero hindi siya umatras. Alvaro, bakit mo to ginagawa? May mga inosente rito. Wala silang kasalanan sa'yo. Tawa ang isinagot ni Alvaro. Tahimik, nakakapangilabot. Inosente? Walang inosente sa laban. Lahat ng tao ay makakapagbigay ng kapangyarihan kung ibibigay sila sa dilim. At kung may mutya na hindi mo kayang ibigay,
Kukunin ko sa pamamagitan ng takot at dugo. Itinuro niya ang anino ng barang. Patayin siya. Walang pasabi, biglang sumugod ang anino. Buong bilis, parang alon ng usok na tumagos sa hangin. Ang mga mata nito ay pula at galit na galit. Ang mga kuko ay nakatutok kay Lando. "Lando, ilag!" Sigaw ni Mang Pilo mula sa likod. Ngunit hindi mabilis ang katawan ni Lando para tumakbo, kundi ang hangin. Parang automatiko, sumiklab ang mutya sa palad niya at nagpakawala ng bilog na puwersa. Umikot ang hangin sa paligid ni Lando, pumorma ng isang bilog na parang pader. Nang sumugod ang anino, natamaan ito ng puwersa at tumilapon. "Rak!" Sigaw ng nilalang. "Ganyan pala ang lakas ng mutya kapag hawak mo," sabi ni Alvaro, nakangisi. "Pero tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo." Itinaas ni Alvaro ang baston. Kumislap ito ng malakas at nagpadala ng pulang kidlat patungo sa anino. Sumigaw ang anino at gumalaw ng mas malala, naging mas malakas, higit na mapanganib. Nataranta si Lando. Hindi niya inaasahang may ganitong kapangyarihan si Alvaro. Biglang sumugod muli ang anino. Malakas na hampas ng hangin ang ipinakawala ng mutya. Pero ngayon ay parang hindi na sapat. Nagtagpo ang dalawang puwersa, ang puwersa ng hangin at ang puwersa ng dilim. Pagbangga ng dalawang enerhiya, nagliyab ang kalsada, nagtilapon ang mga bato at parang lumindol ang lupa. Ang hangin ay umikot ng mabilis at ang dilim ay pumunit sa paligid. Si Lando ay tumilapon ngunit napigilan niya ang pagbagsak gamit ang kapangyarihan ng mutya. Bumalik siya na may mas matatag na tindig. "Hindi mo ako madadali," bulong niya. Tumawa si Alvaro. "Sinong nagsabi na ikaw lang ang may mutya?" Inangat niya ang baston. "Sa dulo nito, may pulang mutya." Nanlaki ang mata ni Lando. "May mutya ka rin?" "Ang mutya ng Bagyot Lason, pinaghalo ng mangkukulam na kaalyado ko. At ngayon," ngumisi si Alvaro. "Dalawang kapangyarihan ng kalikasan ang magtatagpo. Isa'y hangin, isa'y kamatayan." Umangat ang baston at kumislap ito. Nagliliyab sa pulang enerhiya. "Lando, ibigay mo sa akin ang mutya ng ipo-ipo o mamamatay ka." Ang hangin ay kumulo. Ang lupa ay umuga. Ang anino ng barang ay naghahanda muli sa pagsalakay. At si Lando nakaharap sa pinakamalaking panganib ng kanyang buhay. Pero nang umangat siya, hawak ang mutya, narinig niya ang boses ng kanyang ama mula sa alaala. Ang tunay na sabungero. Hindi sumusuko sa gitna ng bagyo. At doon, dahan-dahang tumibay ang kanyang loob. "Alvaro," sabi niya, "matibay, mabigat, puno ng tapang. Hindi mo makukuha ang mutya. Kahit anong dilim, hindi matatalo ang hangin kung may liwanag ang puso ng may hawak nito." At sumiklab ang mutya. Mas maliwanag, mas malakas, mas nag-aapoy ng hangin. Sa oras na iyon nagsimula ang tunay na laban. Ang laban ng liwanag at dilim, ng hangin at sumpa. Ng mahirap na sabongero laban sa ganid na makapangyarihan. At ang kapalaran ng mutya ng bayan at ng mismong buhay ni Lando ay nakabitin sa isang sinag ng hangin. Ang sabungan ay parang impyernong nabuksan. Ang hangin ay umuugong, ang lupa ay nagngangalit, at ang apoy ay lumiliyab sa paligid. Ang mutya sa palad ni Lando ay kumikislap nang hindi niya pa kailanman nakita. Parang puso ng bagyo na nagising mula sa pagkakatulog. Samantala, ang pulang mutya ni Alvaro ay nag-aapoy. Nagpipintig na parang sinimulan ng kasamaan at sumpa. Ang dalawang mutya
ay parang dalawang kaluluwa na sabay na sumisiklab sa langit, naghahanda sa hindi maiiwasang banggaan. "Lando!" sigaw ni Mang Pilo mula sa gilid. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Tandaan mo ang sinabi ko, ang hangin ay nagtatanggol, hindi nananaksak." Pero walang oras si Lando para tumingin. Mabilis, malupit, at parang demonyo sa dilim. Sumugod muli ang anino ng barang. Kumakaladkad ang mga kuko nitong kasing haba ng mga daliri. Nagngangalit ang mga mata at nakatuon ang tingin sa isa lang, si Lando. Sumugod ito, isang malakas na aninong alon ng dilim na parang sisira sa lahat ng madaanan. Sa mismong sandali na iyon, umiinit ang mutya sa palad ni Lando, parang naglalabas ng liwanag na hindi dapat kayang tiisin ng tao. Ngunit hindi sumakit ang palad ni Lando. Sa halip, naramdaman niyang para siyang bahagi ng hangin. Parang nagiging magaang ang kanyang katawan, mabilis at hindi takot. Naglabas ng napakalakas na bugso ng hangin si Lando mula sa kanyang dalawang kamay. Iniikot ang buhangin, dahon, abo at liwanag. Ang sabungan ay parang naging isang higanteng sisidlan ng bagyo. Ang anino ng barang ay natamaan ng bugso at nagtilapon, ngunit bumangon muli. Umiikot-ikot ang katawan nito na parang usok. Nawala ito. "Teka, asan siya?" gulat ni Lando. "Sa likod mo," sigaw ni Mang Pilo. Mabilis na lumingon si Lando, at nandun nga ang anino, lumalabas mula sa mismong dingding ng sabungan, handang sumalakay. Ngunit bago ito makalapit, tirik! Isang manok ang tumalon sa harap ni Lando. Si Kidlat. Ang alaga niyang nakaalam kung kailan dapat mabuhay para sa kanyang amo. "Tirik!" Sinugod niya ang anino. Hindi dahil sa lakas kundi sa tapang. Nais niyang ilayo si Lando sa nalalapit na pag-atake. "Kidlat, hindi!" sigaw ni Lando. Umamba ang anino at ibinagsak ang mahaba nitong kuko sa direksyon ng manok. Isang atake na kayang tumapos ng buhay. Pero bago tumama ang kuko, biglang sumiklab ang liwanag mula sa mutya. Parang sariling desisyon ng mutya, hindi ni Lando. Kumawala ito mula sa kanyang palad at lumutang sa ere, umiikot sa nakamamatay na atake ng anino. Parang meron itong sariling utak. Parang ayaw nitong may masawi. Ang mutya ay pumagitna sa pagitan ni Kidlat at ng anino. At doon, sumiklab. Isang higanting liwanag, kulay bughaw at ginto, ang pumunit sa dilim. Umuga ang lupa. Naglaho ang mga apoy. Umangat ang hangin at pinalipad ang mga abo sa kalangitan. Ang anino ay tila sinunog ng liwanag. Gumapang ito, umiyak, at nanghina sa sarili nitong dilim. Unti-unti itong natunaw, parang usok. Nadurog ang dilim. Nailigtas si Kidlat. Si Lando ay napatakbo at agad niyakap ang alaga niyang manok. "Kidlat, salamat, salamat." Si Kidlat ay humuni ng mahina ngunit matatag. "Tirik!" Pagtingin ni Lando ay si Alvaro ang natitira. Nanginginig sa galit, hawak ang pulang mutya. Nangingislap ang mga mata niya, puno ng puot. "Mahal na mutya, ibigay mo sa akin ang lahat!" sigaw niya. Umangat ang pulang mutya at naglabas ng pulang kidlat na parang galit ng impyerno. "Naloko ka na ba?" sigaw ni Mang Pilo. "Hindi mo alam ang nilalaro mo. Tumahimik ka." Ang pulang kidlat ay tumama sa lupa at nagkaroon ng pagyanig sa paligid. Pero sa gitna ng alingaw-ngaw, isang banayad na boses ng hangin ang narinig ni Lando sa loob ng kanyang puso. "Lando, tapusin mo na ito. Ngunit huwag kang pumatay. Ibalik mo sa hangin ang kapangyarihan. Hayaan mong ang liwanag ng puso mo ang humusga." Tumindig si Lando. Inangat niya ang mutya.
Ngayon ay kumikislap sa pinakamaliwanag nitong anyo. Alvaro, itigil mo na to. Hindi mo makukuha ang kapangyarihan ng mutya. Hindi ito para sa masama. Ngumisi si Alvaro. Subukan mo ako. At sabay sumalakay ang dalawang kapangyarihan. Pulang kidlat mula kay Alvaro. Bughaw gintong hangin mula sa mutya ni Lando. Nagtagpo sila sa gitna umangat ang lupa. Umikot ang hangin, naglaho ang apoy, at lahat ng tao ay napatigil. Sa gitna ng banggaan ng enerhiya, isang liwanag ang lumabas mula sa mutya ni Lando, kumalat sa buong sabungan, nilinis ang hangin, at pinawi ang lahat ng sumpa. Ang pulang mutya ni Alvaro ay kumidlat, umuuga, at pagtunog ng basag. Nadurog ito. Sumigaw si Alvaro. Hindi! Hindi! Hindi ko matatanggap. At bumagsak siya sa lupa, tulala, ng hina, at nawalan ng kapangyarihan. Ang anino ay wala na. Ang dilim ay nawasak. Ang hangin ay humupa. Ang sabungan ay bumalik sa katahimikan. Sa pagsikat ng araw, natuklasan ng mga tao ang sabungan na napuno ng abo at wasak na kahoy, ngunit ligtas ang karamihan. Nakita nila si Lando, nakaluhod, hawak si kidlat, at umiiyak sa pagkaligtas. Lumapit ang mga tao sa kanya. Si Mang Pilo, si Aling Nena, ang mga tindero, ang mga dating tahimik lamang. Lando, salamat. Buhay kami dahil sa iyo. Hindi namin malilimutan ang ginawa mo. Pero hindi niya inangkin ang papuri. Hindi ako ang may lakas, sabi niya. Ang mutya at ang hangin, sila ang nagligtas sa atin. Ako lang ang sumunod sa tamang landas. Tumayo si Mang Pilo at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Hindi totoo yan, anak. Ang mutya ay pumipili ng puso, hindi ng katawan. Si Kidlat ay tumayo sa tabi niya, matapang, proud at buhay. Tirik! Ngumiti si Lando. Ang mutya ng ipo-ipo ay dahan-dahang lumiwanag sa palad niya at may isang huling bulong ang hangin. Gamitin mo ang lakas hindi para sa kapangyarihan kundi para sa kabutihan. At sa bawat ihip ng hangin, hindi ka kailanman nag-iisa. Lumipas ang mga araw matapos ang pinakamatinding laban na hinarap ng baryo. Unti-unting nagbalik sa normal ang kabuhayan ng mga tao. Ang sabungan na minsang ginawang pugad ng kasamaan ay sinimulan ng mga residente na linisin at ayusin. Ang mga tindahan ay muling nagbukas. Ang mga bata ay bumalik sa kalsada, tumatakbo't naglalaro ng walang takot. Sa lahat ng pagbabagong iyon, isang pangalan ang hindi nila nakakalimutan. Lando, ang sabungherong walang tahanan na sumagupa sa dilim upang iligtas ang bayan. Isang umaga, habang maliwanag ang sikat ng araw at may banayad na hangin na parang kumakaway, dumating si Kapitan Ernesto, ang pinuno ng baryo. Dala ang ilang kasama. Nakita nilang abala si Lando sa ilalim ng bagong ayos na tulay. Hindi na ito sira-sira. May maayos ng bubong, may pader na gawa sa matibay na kahoy, at may munting papag na sapat para sa kanya at kay Kidlat. Hindi ito marangya, pero mas maayos na kaysa dati. Lando, sabi ng kapitan, nakangiti. Kung kailangan mo ng bahay, sabihin mo lang. Magtutulong-tulong kami para maitayo ang magandang tirahan para sa iyo. Nagulat si Lando at napayuko parang nahihiya. Kapitan. Salamat po. Hindi ko naman inasahan na tinapik siya sa balikat ng kapitan. Hindi namin malilimutan ang ginawa mo. Ang baryong ito ay utang sa iyo ang buhay. Tumango ang ilan pang residente. May mga luha pa ang iba. Si Aling Nena ay lumapit. May dalang supot ng pagkain. Para sa iyo, anak. At kay Kidlat, hindi na kayo kakain ng tira-tira. Umangat ang mukha ni Lando at ngumiti ng buong puso. Maraming salamat po. Hindi ko po makakalimutan to.
Sa likod ng mga tao, nakatayo si Mang Pilo. Tahimik siyang nakangiti, parang may alam pa na mas malalim. Lumapit siya kay Lando. "Anak," bulong niya, "ipapasa ko na sa iyo ang pagiging bantay ng mutya. Ikaw ang bagong tagapangalaga ng kapangyarihan ng hangin. Maraming hamon ang darating, ngunit alam kong kaya mo." Nagulat si Lando. "Ako po, bantay ng mutya?" Tumango si Mang Pilo. "Hindi ibig sabihin ay makikipaglaban ka palagi. Minsan, ang pagiging bantay ay ang pagiging mabuting tao kahit wala ang kapangyarihan. Dahil ang mutya, kahit mawawala sa palad mo, ay nasa puso mo." Dinama ni Lando ang mutya sa kanyang palad. Banayad ang liwanag. Tila nasa himbing na kapayapaan. Samantala, si Alvaro, ang dating pinakamalakas na sabongero at pinuno ng takot, ay nakasilong sa bahay ng kanyang pamilya, mahina at walang malay. Wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang pulang mutya ay nawasak at ang mga alagad ng dilim ay naglaho. Ang mga tao ay hindi na natatakot sa kanya. Karapat-dapat lang, bulalas ng ilan. Pero si Lando, hindi naghangad ng paghihiganti. "Kapitan," sabi niya isang araw, "huwag niyo na po siyang parusahan ng sobra. Hayaan niyong pagbayaran niya, pero huwag niyong hayaang mamatay siya sa gutom o sakit." Ang tao, dapat may pagkakataong magbago. Nagulat ang lahat, pero naniwala sila. Dahil si Lando ay hindi lamang sabonghero, isa siyang simbolo ng kabutihan. Habang nagpipinta ang liwanag sa bagong umaga, nagising si Lando at pinakawalan si Kidlat sa damuhan. "Tirik! Tiririk!" Sigaw ng masigla at malinis na manok, malayo na sa sakit at takot. Huminga si Lando ng malalim. Ang hangin ay banayad, sariwa at parang may mensahe. Inangat niya ang mutya at nakita nitong kumislap sa sikat ng araw. "Salamat," bulong niya. "Hindi ko alam kung anong darating pa, pero handa ako. Handa kami ni Kidlat." At sa sandaling iyon, isang banayad na ihip ng hangin ang dumampi sa kanyang muka. Hindi galit, hindi malakas kundi payapa. Parang yakap ng isang kaibigang matagal nang nanonood sa kanya. Wakas,